Samantala, hiniling na ng mga kontra sa libing ni dating Pangulong Marcos na ipahukay ang kanyang labi sa libingan ng mga bayani. Pinakakasuhan na rin nila ang pamilya Marcos at mga umano'y nakikipagkuntsabahan sa libing na isinikreto last week. At kaugnay niyan, makakausap natin si Albay Representative Ed Salagman at dating Congressman Nery Colmenares. Good morning po sa inyo, sir. Good morning. Good morning. Good morning. Ano po yung naging dahilan para agad hindi kayo nakapaghain daw ng MR, yung kampo nyo, kaya natuloy yung libing? Teka muna. Oh. Yung MR namin ay hindi pa due. 15 days, no? 15 days. At ang 15 days na yon will expire sana sa November 26. Okay. Ngunit ang November 26 ay Sabado. Saturday. Kaya't November 28 ang last day namin to file. Alam mo naman, hindi naman agad namin natanggap yung desisyon ng Korte Suprema. At kailangan pag-aralan mabuti yung majority decision kung ano ang mga puntos doon na kailangan i-rebut namin. Okay. Pero may madagdag ko lang kay Kong Edsel. May final kami noong November 11 na motion kasi noong November 10, narinig namin ang mga Marcoses na on na yung libing. So, ang motion namin doon, i-clarify ng Korte Suprema na ang rules hindi nag-aalaw na i-execute yung decision, Section 2 ng internal rules ng Korte Suprema. Within the 15-day, within the motion for reconsideration period, stay ang execution. Sabi ng rules mismo ng Korte Suprema, at hindi yan pwedeng i-execute until maging final ang judgment. So, hindi pa yan na-resolva ng Korte Suprema, nilibing na nila ng Biyernes. At kami naman ay nag-file ng manifestation dated November 10. Okay. Bago namin natanggap yung desisyon. Ang sabi namin doon, kami definitely ay magpapile ng mga motion for reconsideration at kailangan i-reissue ng Supreme Court yung status quo anti-order or pagsabihan yung mga respondents na huwag ituloy ang binabalak nila kung bumabalak sila ng premature na burial, parang hindi maging moot and academic ang aming motion for nilibing na reconsideration. nung Biyernes. Kaya nga, isa sa mga isa sa mga objective nun ay parang ma-preempt yung aming motion for reconsideration. Ba't meron na ba kayong balita na gagawin na ngayon? Hindi, wala kang balita. Oh. Pero kami naman ay just to warn. Warning lamang. At kaya hiniling namin sa Supreme Court sapagkat kahit na walang status quo order na i-reissue o kahit na walang order ang Korte Suprema na pigilin ang paglibing, ay hindi naman maapektuhan yung aming karapatan mag-file ng motion for reconsideration within 15 days. So, ang tanong, pwede bang hukayin uli yung labi? Well, maraming desisyon ng Korte Suprema na pinahukay. Okay. This is not a case of first impression. So, pwede. So, doon sa ihahain niyo ba sanang motion, ano ba yung mga argumento na ilalagay niyo pa? Well, ang sa amin, ang isa sa i-argue namin doon, una, ay ang AFP regulation, therefore, void. Kasi ang AFP regulation pala, hindi niya pala isinama ang standards sa ilalim ng batas at sinalungat niya ang maraming batas and even the Constitution and public policy. Therefore, void siya. At hindi siya pwedeng maging batayan ng Korte Suprema at nino man na maging rason para ipaglibing si President Marcos doon. Walang batas, klaruhin ko, yung sinasabi nila na may batas kasi na nagsasabing ililibing siya doon, walang batas na gano'n. Ang sinasite nila is a mere AFP regulation na hindi pwedeng tumbahin ang batas o ano pa mang provision ng Constitution. Pero sabi ni Atty. Chodorto, di ba, tagapagsalita ng Supreme Court na yun wala naman daw SQA. Haharang. Di ba, kahit pa hindi na raw matapos yung 15 days na para sa MR. Yung rules of court mismo at jurisprudence ang naghaharang yan. Sapagkat nga, ang sabi doon, meron kaming 15 days to file our motion for reconsideration. At susug lamang doon sa sinabi ni Nery, yung AFP regulation ay hindi pala na-file sa UP, sa Law Center. Nakakuha ko kahapon ng certification that it was never filed. Anong halaga po? Kung hindi na-file yun, hindi effective. Okay. So, mas lalong walang basihan. Parang gano'n, no? So, na-shortcut ho ba itong proseso? More than shortcut to At may mga legal na mga responsibilidad ba dapat managot dito? 23 years na nailibing si President Marcos sa Ilocos Norte.
Mano ba namang maghintay kayo ng ilang linggo para bigyan naman ng respeto ang karapatan ng mga petitioner na maghain ng kanilang motion for reconsideration? Pero ayaw eh. Kung paano sila naghari nung panahon ng martial law, ganun pa rin ang gusto nilang Ang sabi ni paghari. Governor Aimee po, mga kongresista, ay na nga nilang saktan pa yung mga tutol dyan, kaya nilibing na nung Friday. Lalong nasaktan, lalong binuksan yung sugat ng martial law Opo. ng itong madalian at palihim na paglibing. Okay, kay meron mo Marcos. bang maiiba kunyari ngayong araw i-announce sila na mamayang alas 12 o kaya bukas po ng alas 12 ililibing na po ang dating Pangulo. May magkakaiba ho ba Pag yung hindi pag-announce? inintay ang motion for reconsideration, mali pa rin yun. Parang Kunyari, sinas- tinapos. Pero- Sinasabi mong 28. Natapos, na-denied pa rin. Na sustain yung Supreme Court majority decision. Tapos in-announce nila na ililibing na. May pagkakaiba ba yun kasi sa nangyari nung Friday? Unang-una, kung ang aming motion for reconsideration ay Opo. ma-deny, Opo. kailangan tumakbo pa rin ang 15 days Meron pa rin. na after our receipt bago Okay. maging pinal ang desisyon. Lalo-lalo na kung granted ang aming petition, so meron din 15 days yung kalaban na mag-file lang sa kanilang motion for reconsideration. Pero So, alam nyo, tatanda ko, alam- Congressman, di ba, na-interview ka to sa may harap ng Yes. Supreme Court. Sabi ko, paano ko ilibing bago pa kayo mag-MR? Yes. Sabi niya, huhukayin. Yes. Oo. Kasi in fact, may motion sila kung Edsel on that sa ngayon. Pero alam nyo, ang ginawa ng mga Marcoses, na preempt na yung motion for reconsideration. Kaya sabi nga namin, parang gusto nila Sila na gawin yung nagdesisyon. nangyari sa kalsada na talaga ang boss ng tao nito. Kasi sila na nag-finalize ng desisyon eh. Pinal na yon. And very confident sila na hindi babaguhin ng Korte Suprema ang desisyon. Kaya sabi, in-insist talaga nilang mailibing yon. So, I guess ganun na talaga ang tunguhin. Anyway, doon naman nanalo ang taong bayan sa kanila ng EDSA, sa kalsada. So, ito na rin yung gagawin So, sino namin daw ngayon. yung cite niyo in contempt sa Korte Ayan, Suprema? Sipong. Well, ang mga final namin, yung respondent sa petisyon, no? Yung respondent sa petisyon kasi hindi na, plus of course yung mga heirs ng Sino-sino po Marcoses. yung mga yan? Oo. Well, sa respondents mula yun sa defense, yung sa petisyon, Sa AP. Enriquez, Lorenzana, plus of course the heirs of Marcos, si Imelda, si Bongbong, Ano yung etc. sinasabing ito? Ito daw po ay isang private no na matter sa pamilya Marcos. Kaya hindi na rin kailangan sabihan pa, lalo na ho kayo, mga sinasabing anti-Marcos burial, no? So, kaya, tapos, military camp yun, desisyon na rin po yun ng Philippine Army daw. Actually, ang main argument doon, hindi pa doon, mas doon pa sa, hindi nyo man lang hinintay na maging final ang desisyon. So, walang, ano ba, may due process rights pa ba kami? Okay. Lahat naman tayo alam natin ng isang desisyon, hindi mo yan pwedeng i-implement ng So, kung hindi pa nasunod final. lang yung proseso, medyo tanggap nyo na ho ba yung paglilibing doon o hindi pa rin? Yun na nga ang sinasabi namin na sa legal ngayon ginawang secondary na eh. So, punta na tayo talaga sa kalsada. Pero kung halimbawa na-deny yung motion nyo nga, papayag na kayo na ilibing siya doon? Hindi issue ito ng legal eh. Binago ng Korte Suprema ang kasaysayan dito. Nilibing nila ang Okay. katotohanan, ang kasaysayan. So, we will continue to disagree doon sa paglibing kay President Marcos dahil siya ay human rights violator, plunderer at isang diktador. So ito bang mga kilos protesta, tuloy-tuloy ito hanggang di siya na ilalabas sa libingan ng bayani? Tuloy-tuloy ang protesta, una, laban doon sa burial ni President Okay. Marcos. Tuloy-tuloy ang protesta, laban doon sa kay President Duterte, yung pagpayag niya na i-rehabilitate ang mga Marcoses. Tuloy-tuloy ang protesta hanggat hindi magkaroon ng isang lipunan na nagbibreed ng mga diktador at mga tyrants. Yung fundamental change ba? So sa amin, kay saang rally man yan, kay kailang petsa man yan, kay saang probinsya man yan, dapat lahat ng naniniwala sa panawagang ito ay tumulong at sumama doon sa protestang ito. Kaya hindi tama yung sinasabi ng Korte Suprema mismo at ng mga President Duterte na this will lead to closure. Okay. Sapagkat ang pagwawakas ay kailangan tanggap at masaya. Oo. At that ends at tragedy and or misfortune. Ito hindi ito mangyayari sapagkat pinagpapatuloy yung walang hustisya at impunity sa mga biktima ng martial law. Okay. Kung sa Bataan Nuclear Power Plant nailibing kong, okay ka? Ay, okay ako doon. Sapagkat iyan talaga ang monumento ng corruption ng martial law regime.
Okay, maraming salamat po, Congressman Edsel Lagman. At syempre kay dating Congressman Nery Colmenares. Ayan. Sinusubukan po namin maimbitahan para sa isang panayam si Ilocos Norte Governor Amy Marcos, pero hindi po siya sumasagot sa aming mga tawag o text. Nasa Paluwalo yata, no? Paluwalo. Paluwalo.